Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ang oras, 3:02 ng umaga. Ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao. Hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Bagyong Kia po. Napanatili ang lakas signal number 1 na nakataas sa 15 lugar sa Luzon. Balitang Promdi. State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes, earthshaking ayon sa Malacanang. Balitang Promdi. Barko ng BIFAR binomba ng tubig ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Balitang Promdi. US President Trump nangako kay PBBM tatalakayin kay Chinese President Xi ang issue sa West Philippine Sea. Balitang Promdi. Impeachment trial laban kay VP Sara hihilingin na talakayin sa wikang Filipino. Balitang Promdi. Presyo ng petrolyo namumurong tumaas na naman sa susunod na linggo. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Unahin natin ang ulat panahon. Napanatili ng Tropical Depression Qiapo o Qiapo ang lakas nito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa huling monitoring ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 410 kilometro sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umabot naman sa 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 30 kph o 30 kilometro bawat oras patungo po sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Bunsod nito ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern at Central portion ng Aurora. Samantala, inaasahan po na lalapit sa kalupaan o kaya naman ay magla-landfall sa bahagi ng Babuyan Islands o sa Cagayan ang Bagyong Kia po.
bukas o mamayang hapon o gabi. Saka ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Balitang Prompty. May earth shaking o malaking anunsyo na dapat naabangan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Ito po ang siniwalat ni Palace Press Officer Claire Castro bagaman hindi pa nagbigay ng iba pang mga detalye. Pero nilinaw ni Castro na hindi tatalakayin ng Pangulo ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala halos tapos na anya ni PBBM ang pagsusulat ng kanyang ikalimang SONA at nire-review na lamang ito ng Pangulo. Inaasahang matatapos ang pinal na bersyon ng talumpati ng Pangulo bago sumapit ang linggo. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy. Tulak ng illegal na droga natimbog sa buy-bust operation sa San Carlos City sa Pangasinan. Ibalita mo yan. Go ahead, RH38. Freddy Fajardo. Arestadong isang 37 anyos na lalaki na residente sa San Carlos City matapos ang matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation na isinagawa ng PNP sa pamumuno ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob bandang alas 9:10 ng gabi. Batay sa ulat ni Lieutenant Colonel Calob, naglatag ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit, isang nagpanggap na buyer at binentahan ng suspect ng 2 pakete ng hinihilalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 2.3 grams na may halagang 15,600 pesos kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 ang kinakaharap na ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station. Ayon kay Calo, patuloy na pinaiigting ng San Carlos City Police Station ang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang isang ligtas, mapayapa at maayos na komunidad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Pilipinas ang oras alas 3:09 na po ng umaga. Balitang Prompty. Nananawagan naman ang Management Association of the Philippines o MAP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituon ang pansin sa ekonomiya sa halip na sa politika. Ayon kay MAP President Donald Lim, pagod na ang bansa sa politika habang patuloy na pinapasa ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng mga bilihin at namimiligro ang mga negosyo dahil sa matinding pressure sa merkado. Giit ni Lim, dapat ay ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagpapatibay sa pananagutan at kampanya laban sa korupsyon. Ngunit hindi ito dapat na magpabagal sa pag-usad ng ekonomiya. Dagdag niya, panahon na upang ituon ang usapan sa paglikha ng trabaho, paghikayat ng mas maraming pamumuhunan, pagpapatatag ng presyo ng pagkain at pagpapabuti ng araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Dapat din anyang magpatuloy ang lehitimo at transparent na proyekto sa infrastruktura, gayon din ang pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon. Ang mensahe ng MAP ay inilabas ilang araw bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang Prompty. Samantala, pinaghahandaan na ng House Sergeant at Arms sa mga posibleng worst-case scenario kaugnay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, House Sergeant at Arms, sa ngayon ay wala silang namomonitor na banta sa seguridad kaugnay ng nalalapit na SONA. Pero sabi ni De La Cruz, dahil sa kasalukuyang political landscape, nagpapatuloy po ang impeachment trial sa Vice Presidente, mga issue ng katiwalian sa flood control projects at iba pa, hindi pwedeng maging kampante. Ayon kay De La Cruz, mahigpit silang nakikipag-coordinate o nakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies dahil sa mga inaasahang kilos protesta ng iba't ibang grupo kasabay ng SONA ng Pangulo.
Sa ngayon ay ipinatupad ang lockdown sa batasan pambansa at hanggang magtatagal po yan hanggang sa weekend kung saan kontrolado na ang mga taong papapasukin sa bisinidad ng batasan. Balitang Promdi. Sa kaugnay pa ring balita, inaasahan na magsasagawa naman ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa araw ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Kabilang po sa mga nabigyan ng permit para sa demonstrasyon ay ang bagong alyansang Makabayan at mga kaalyadong organisasyon nito. Gayon din ang grupong Sanlakas at ang pro-admin group na Better Brighter. Ayon sa Philippine National Police, halos 21,000 tauhan ang ikakalat para sa seguridad ng SONA, habang isa sa ilalim rin sa full alert status ang buong puwersa. Ipatutupad naman ang liquor ban sa Quezon City at no-fly zone, gayon din ang gun ban. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo sa balita sa Central Luzon. Standby Dani, 2,000 pamilya sa Maribeles, Bataan nabigyan daw po ng bigas at disasters training sa Project Kilowatt. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Balitang Nataya na Promdi. sa 2,000 pamilya sa mga barangay ng Alas-Asin, Sisiman at Baseco Country sa bayan ng Maribeles, Bataan ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas at sumailalim sa disaster preparedness training sa ilalim ito ng Project Kilowatt ng Aboitiz Power sa pamamagitan ng JN Power Maribeles Energy Center, GMIC at GNPD Dingini GNPD. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga tricycle driver, mangingisda at magsasaka na nabigyan ng agarang ayuda sa pagkain. Kasabay ito ng pagsasanay sa tamang paghanda at pagtugon sa sakuna sa pakipagtulungan ng MDRRFO Maribeles. Sa pamamagitan ng Project Kilowatt, pinagtitibay ng Aboitiz Power ang patuloy nitong pagsuporta sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at kahandaan sa kalamidad ng mga komunidad sa Maribeles. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Dani. Standby lang, Rex. Ipatutupad sa July 27 ang liquor ban sa buong Quezon City para matiyak po ang kapayapaan at seguridad sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Executive Order No. 24 Series of 2026 na nilagdaan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, iiral ang pagbabawal sa mga nakalalasing na mga alak mula alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi sa Lunes. Sa loob ng oras na ito, ibawal po ang pagbebenta, pamimigay at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar sa buong lungsod. Samantala, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa July 27, batay po sa nakasaad sa Executive Order No. 23. Balitang Promdi. Kaugnay po niyan, ang lungsod din po ng Maynila ay nag-anunsyo na ng suspension ng klase sa Lunes at ayon po kay Yorme, kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang suspension po ng klase ay upang bigyan daan ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos upang sa gayon ay makapakinig ang taong bayan, ang mga mamamayan ng Maynila sa mga sasabihin iuulat po sa bayan ng Pangulo. Balitang Promdi. Alas 3:15 na po ng umaga. Puntahan muna natin balita mula sa Negros Occidental. Standby Rex. Kasong administratibo at kriminal inihain daw po ng Office of the Ombudsman laban sa board member ng 3rd District ng Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Inihain na ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-INAYAR ang formal na reklamo sa Office of the Ombudsman ng kasong kriminal at administratibo laban kay Negros Occidental 3rd District Board Member Andro Montelibano. Ayon kay Police Brigadier General Romano Cardinio, PRO-INAYAR Director, ang mga kaso na inihain ng
Regional Special Operations Group o ARSOG kasunod ng joint operation sa Barangay Alicante, Bayan ng Ibi, Magalona, Negros Occidental hinggil sa pagkadiskubre ng illegal online sabong operations sa nasabing lugar. Hinihintay sa ngayon ang evaluation ng Office of the Ombudsman kung ano ang magiging desisyon ng nasabing kaso, habang wala pang komento na ipinalabas si Montelibano hinggil sa nasabing reklamo. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Rex Cantong. Standby lang kay Jocelyn Make. Sa iba pa po nating mga balita, hihilingin naman ng Komisyon ng Wikang Filipino sa Senado na gumamit ng Wikang Filipino sa mga pagdinig ng impeachment court sa simula po sa buwan ng Agosto kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng Wikang Pambansa. Ayon kay KWF Chairperson Marites Barrios Tarana, tatalakayin ng kanilang lupon ang pagpapadala ng liham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero. Layunin ng KWF na maging mas madaling maunawaan ng publiko ang mga pagdinig sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino kasabay po ng Ingles. Iminungkahi rin ni Taran sa Filipino isagawa ang testimonya ng mga testigo at ang pagtatanong ng mga prosecution at ng depensa. Gayunman, sinabi niya na hindi na kailangang isalin pa sa Filipino ang mga legal at technical na mga termino upang maiwasan naman ang kalituhan sa paglilitis. Balitang Prompty. Baka nga sakaling makakatulong ito yung paggamit o kaya naman ipagsasalin sa wikang Filipino dito mga talakayan po sa impeachment court nang sa gayon ay maunawaan pang lalo ng ating mga kababayang Pilipino yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay nakakapagpapalito sa kanila, lalo na po kapag yung mga abogado kasi ho yung mga yan marami ho dyan mga abogado sa impeachment court. Kung minsan hindi nila napapansin na ang kanilang mga nababanggit sa kanilang pagtalakay ay mga Ingles na malalalim na kung minsan ay hindi na nauunawaan. Kung minsan nga ho yung mga simple English hindi na nauunawaan ng mga kababayan natin at maging ng mga ilan na nandoon sa impeachment court, mas lalo na siguro higit pang dapat na maunawaan yung ibang mga malalalim na salita. Kaya lang, magiging problema naman ho dyan, honestly speaking, sa ating mga kabataan, lalo na yung iba naman ay may interest dito sa impeachment trial na isinasagawa ho, marami na rin ho doon sa ating mga kabataan na nakakalungkot din naman na malaman na marami ho sa ating mga kabataan hirap naman silang maunawaan ang Tagalog. Kung minsan nga ho kapag nakikipag-usap ako sa mga ano bang tawag doon, Jeric? Hindi na kasi kami kasi millennial Tama ba? Millennial ako. Gen Z yata ako. Ano ka ba? Anong Gen Z? Tama, Gen Z na ngayon. Ayun, akala ko Gen Z ako Parang ayaw mong pumayag, Jerica. Yung mga Gen Z natin, ang nahihirapan ho nila at kapag nakikipag-usap kami ng malalim o kaya naman ay ng Tagalog, abay hindi na ho nila maunawaan, tatanungin ka pa. Tatanong sa'yo, ano yun? Diba? Yung mga kabataan ngayon, minsan nga, oras lang ang pinag-uusapan Anong oras na? Pag sinabihan mo ng Tagalog na salita, ano yun? Ang alam nila, 9 o'clock, 12 o'clock. Sa date, ganun din. Sabihan mo yan ng 2026, hindi na nila alam di ba? 2026. Anyway, Pilipinas ang oras po natin alas 3.
21 na po ng umaga. Sa bagay, sabi ng mga nang iba Espanyol naman ho yan, Spanish ho yan, ma'am. Sabi dito ni Lorivic Balaan, tama po yan ma'am, kisses, Tagalog na lang para maintindihan nila because the situation is not under control. Pilipinas ang oras po muli natin, alas 3:21. Puntahan nga muna natin, balita muna tayo sa Western Visayas. Part-time criminology instructor, timbog daw po sa drug buy bust operation sa Lapus, Iloilo. 1.3 milyong pisong halaga. Ano yun? 1.3 milyon. Tagalog. Halaga ng shabu, nasamsam daw po dyan sa Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Mac, yan ang Action Radio Iloilo. Balitang Prompty. Nakuhanan ng tinatayang 200 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 1,360,000 pesos ang part-time criminology instructor sa isinagawang drug buy-bust operation sa Halandon Estate, Lapuz. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno, Chief ng City Drug Enforcement Unit, nagtagal ng 3 buwan ang monitoring sa suspect na si alias Genmark, 37 anyos matapos sa mga impormasyon sa ginagawa nitong iligal na aktibidad. Sinabi ni Jimeno na alam ng suspect ang trabaho ng pulis dahil nagtuturo siya sa mga criminology student. Napag-alaman ng pulisya na sa Lapus District rin kumukuha ng supply ng illegal drugs ang suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, 3 testigo ang ihaharap ng House Prosecution sa Senado sa susunod na linggo kaugnay ng umano'y irregular na paggamit ng 612.5 milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., kabilang po sa mga haharap sa impeachment court sa July 29, sina dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino. Gayon din si Nenita Campuzano, habang inatasan din ng impeachment court na tumestigo si Marivic Pareha ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Ito po'y para kilalanin at patutuhanan din ang mga record mula sa mga naunang pagdinig ng Kamara. Sisimulan daw po sa Miyerkules ang Article 1 o yung tumatalakay po sa umano'y maling paggamit ng at irregular na paglalabas ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte. Balitang Prompty. Samantala, malabo naman na maaprubahan ang hiling ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain at inumin ng legal team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan pa ng Senate Management ang kahilingan, ngunit aminado siyang limitado ang pondo ng Senado. Gate pa ni Gatchalian, naghahanda na rin ng mataas na kapulungan para sa budget deliberation at ang mga pagdinig ng mga komite. Paliwanag niya, walang sapat na pondo para sagutin ang pagkain dahil posibleng umupa pa nga sila ng venue sa Philippine International Convention Center o sa PICC para lang matuloy ang budget hearing habang isinasagawa po ang impeachment trial. Binanggit naman ni Senador Ping Lacson, Chairman ng Senate Committee on Accounts, hindi angkop na payagan ang hiwalay na food catering services dahil mayroon ng opisyal na food service provider ang Senado. Babala pa ni Lacson, maaaring magkaroon ng issue sa ilalim ng Government Procurement Reform Act kung pagbibigyan ang naturang kahilingan. Balitang Prompty. Samantala, Pilipinas, ang oras ay alas 3:26 na po ng umaga.
Hati naman ang pananaw ng publiko kung alin sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang may pinakamatibay na batayan. Sa lumabas po na kauna-unahang National Momentum Survey ng Momentum Research na isinagawa mula July 13 hanggang 16, 2026, lumabas po na 66.6% sa mga respondent ang nagsabing sila po'y independent o walang kinikilingan, walang sinusuportahan dyan sa oposisyon at sa administrasyon. 16.7% naman ang nagsabi na sila po'y sumusuporta at naniniwala sa administrasyon, habang 13% ang naniniwala naman sa oposisyon. Sa 1,438 Pilipinong edad 18 pataas, lumabas din po na 24% ang nagsabing pinakamabigat na issue naman para sa kanila na batayan sa impeachment trial ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds at illegal intelligence fund. Yan po yung pag-uusapan simula sa susunod na linggo. Samantalang 22% naman ang nagsabing wala sa mga paratang ang kanila namang itinuturing na kapani-paniwala. Habang 16% naman po ang tumutukoy sa alegasyon ng grave threats o umano'y pagbabanta sa Pangulo at sa kanilang pamilya bilang pinakamabigat na usapin. Ayon po sa Momentum's Research Founder at CEO Clive Arguelles, pinapakita po ng resulta ng survey na bagamat nangunguna sa pananaw ng publiko ang issue ng confidential at intelligence fund, nananatili pa rin po na hati ang opinyon ng mga Pilipino sa iba't ibang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice-Presidente. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Eastern Visayas Standby Jimmy. BFP Region 8 Tacloban nagsagawa daw po ng EHAR Digital Examination para sa mga aplikante ng FAR Officer 1 para maiwasan daw po ang korupsyon. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Isinagawa ng Bureau of Fire Protection Region 8 ang digital examination sa ilalim ng e-hire system sa mga kwalipikadong aplikante ng Fire Officer 1 sa siyudad ng Tacloban. Ayon kay Acting Regional Administrative Division Chief Fire Chief Inspector Christian Ray Guyone, layunin ng digital examination na matiyak ang patas, malinaw at may integridad na proseso ng recruitment sa ahensya. Bago magsimula ang pagsusulit, ipinalabas sa lahat ng testing venue ang mga santindig advocacy video at naglagay ng mga tarpaulin kasama ng information materials laban sa mga fixer bilang bahagi ng kampanya kontra korupsyon. Nagbate rin ng mga tauhan ng Intelligence and Investigation Section kasama ng kinatawan ng Department of Interior Local Government DILG Region 8 upang matiyak ang maayos at kapanipaniwalang pagsasagawa ng pagsusulit sa data ng Region 8 na sa 1,535 ang nagparehistro para sa application. Sa bilang na ito, 864 ang nagtapos ng kursong criminology habang 762 ang aktual na kumuha ng digital examination. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa Dija Reads, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa Bajo de Masinloc. Sa social media post ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, nangyari ang insidente habang namamahagi ng fuel subsidy at food packs ang Philippine Coast Guard at BFAR sa mga mangingisda. Ayon po kay Tariela, lumapit ang CCG 3302 sa layong 50 kilometers sa BRP Datu Dumangsil at doon po'y binomba ng water cannon ng mahigit 2 minuto. Bukod pa rito'y nagsagawa rin ng mapanganib na maniobra ang CCG 21579 sa harap naman ng Datu Paiburong. Nanindigan naman si Tariela na sakop ng Pilipinas ang West Philippine Sea at
nangakong itutuloy ang pagsuporta sa bawat mangingisda. Wala naman po nasaktan sa naturang insidente habang natuloy din po yung isinasagawang misyon ng Philippine Coast Guard at ng BFAR. Balitang Promdi. Nangako naman si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang ilalahad kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalahanin ng Pilipinas sa issue po ng West Philippine Sea. Binitawan po ni Trump ang pangako sa kanilang pagpupulong ni PBBM matapos silang mag-usap sa telepono. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay din po ng dalawang lider ang kasalukuyang sitwasyon sa buong mundo, sa ekonomiya at sa seguridad po, kabilang po ang mga issue sa West Philippine Sea. Ang pag-uusap ni na PBBM at Trump sa telepono ay kasunod po ng courtesy call at pagpupulong ni na Pangulong Marcos at US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang noong Miyerkules. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, nais nga daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng reset o panibagong simula sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito po ang mensaheng ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagpulong nito kay Chinese Ambassador Jing Quan sa Malacanang. Kasunod dito ng insidente kung saan ay 2 tauhan po ng Philippine Navy ang nasugatan matapos ang konfrontasyon sa Chinese Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bukod dito, ibinigyan din ni Castro malinaw na ipinaabot po ng Pangulo sa Ambassador ng China ang hangarin ng Pilipinas na hindi na maulit pa ang naturang mga insidente. Kaya lang kahapon nga ho ay naulit na naman, ano? Diba, ng bomba ng water cannon dyan sa may ano nga lugar yan? Baho di Masinloc, itong Chinese Coast Guard. Yun nga po ang sabi po ni Castro, binigyan diin at malinaw pong ipinaabot ng Pangulo sa Chinese Embassy ang hangarin po ng Pilipinas na hindi na maulit pa ang naturang insidente. Sabi ni Castro, wala siya sa pulong, ngunit naniniwala siyang naging positibo naman ang resulta nito dahil maaliwalas naman ang mukha ng dalawang lider nang matapos ang kanilang pag-uusap. Balitang Promdi. Balita muna tayo sa Northern Samar. Standby Jane, wanted ng Calbayog Samar na naharap sa patong-patong na kaso ng panggagahasa na aresto na daw po matapos ang 13 taong pagtatago. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Matapos ang halos 13 taon na pagtatago sa batas ay natimbog na ng pinagsanib na pwersa ng pulisya ang akusado dahil sa kasong kinakaharap nito, mabigat na kasong rape, 2 bilang ng rape at sexual assault dito sa Calbayog City sa Samar. Naalis ito ng First Samar Provincial Mobile First Company kasama ang iba pang law enforcement units. Ang pagkakatimbog dito ay bahagi naman ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o yung tinatawag na saklayo ng PNP. Iniulat pa ng PNP Calbayog na ang naaristong akusado ay kinilalang si Alias Sami, 45 taong gulang, walang trabaho at residente na naturang lugar ng Calbayog. Inaresto ito sa warrant of arrest kaugnay ng kaso ng rape at 2 kaso ng rape at sexual assault. Nagkaroon ng koordinasyon ng mga law enforcement unit sa pagdakip sa nasabing wanted. Dinala ito sa Calbayog City Police Station para sa pansamantalang kustudiya habang inihahanda ang kanyang pag-turnover sa hukuman kung saan naglabas ng warrant of arrest. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Uluwan ng First Samar Provincial Mobile First Company, patuloy nilang pinapaigting ang kampanya laban sa mga wanted bilang bahagi na layuning mapanatili ang kapayapaan at matiyak ang taong may pananagutan sa batas ay maiharap sa hustisya. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na mayroong provisional understanding ang Pilipinas at China kaugnay po ng regular rotation and resupply Aurora mission sa Ayungin Shoal.
Gayunman, nilinaw po ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na walang probisyon sa naturang kasunduan na nag-uutos sa Pilipinas na humingi ng pahintulot sa China o magpaalam bago magsagawa ng mga misyon sa BRP Sierra Madre. Ayon sa DFA, ang provisional understanding ay gabay lamang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga operasyon, habang wala rin itong kinikilala na anumang jurisdiksyon ng China sa karagatang sakop po ng Pilipinas. Sabi rin ng ahensya na nakapagsagawa na ng 13 routine RORE mission simula po nang ipatupad ang provisional understanding noong July 2024. Matagal na pala ito. Samantala, iginit po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. wala siyang nalalaman sa kasunduang nagbibigay ng anumang karapatan sa China sa Ayungin Shoal at wala rin anyang dahilan para manatili doon ang Chinese Coast Guard. Balitang Promdi. Personal naman na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang tropa ng Philippine Navy na nasugatan sa komprontasyon sa China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nagtungo po ang Pangulo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City sa Palawan at personal na tiningnan ang kalagayan po ng dalawang sundalo. Pinagkalooban din sila ng Order of Lapu-Lapu at binigyan ng tig 100,000 pesos bilang pagkilala sa kanilang katapangan. Nang sila po'y magtamo ng sugat sa panghahataw ng batuta ng Chinese. Tiniyak po ng Pangulo na patuloy po na ang pagtulong ng gobyerno sa lahat ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga para idepensa ang soberanya ng Pilipinas. Balitang Promdi. Hindi pa rin magkakaroon daw po ng rollback sa susunod na linggo. Bagkus, sa panayam po sa DZRH, sinabi po ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, natataas pa nga ng 5 piso kada litro ang presyo ho ng gasolina at diesel, habang 3 piso kada litro naman sa kerosene. Gayunman, nilinaw po ni Abad na maaari pang magbago ang naturang presyo depende sa magiging paggalaw sa pandaigdigang merkado sa natitira pang 2 araw ng trading. Sa kasalukuyan ay lumagpas na sa 80 pesos kada litro ang presyo ng diesel at may pangambang umabot muli ito sa 100 pesos kada litro kung lalo pang lalala ang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Balitang Promdi. Nananatili naman sa pinakamatinding pagsemplang ang piso kontra dolyar kahapon July 23. Tulad po noong Miyerkules na itala sa 61.75 o 61 pesos and 75 centavos ang all-time low na palitan. Mula sa opening trading na 61 pesos and 74 centavos, hindi na nakabawi pa ang local currency hanggang sa pagsasara ng trading. At pinaniniwalaan po na ang peso depreciation ay epekto po ng pagsipa ng global crude price dahil sa pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Ang kaparehong all-time low ay unang naitala noong May 18. Balita muna tayo sa Davao. Standby June. Mahigit 800 sundalo at pulis nakahanda na rin daw po para naman sa BARM Parliamentary Elections. Ibalita mo yan, June Suter ng Action Radio Davao. Nakahanda na ang mahigit 800 sundalo at pulis na idideploy para sa seguridad sa kaunahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections na nakatagdang isagawa sa September 14. Sa press briefing, sinabi ni Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office 11, na magpapadala ang PR11 ng 400 na pulis mula sa Regional Headquarters, Provincial at City Police Offices at Regional Mobile Force Battalion upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa panahon ng halalan. Samantala, inihayag naman ni Major Robin Gadot ng 10th Infantry Division na magpapadala rin ang Philippine Army ng isang batalyon o humigit kumulang 400 na sundalo bilang bahagi ng election security operations. Ipinaalala rin ng mga otoridad na epektibo na ang gun ban sa BARM mula Hulyo 16 hanggang September 29, 2026 bilang bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang mapayapa at maayos na idaraos na parliamentary elections. Sa ngayon, wala pang inilalabas
lumabas na insaktong pitsa kung kailan sisimula ng deployment ng mga pulis at sundalo sa BARM. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, June. Sa iba pa nating mga balita, nilinaw naman ng National Institute for Transparency and Accountability o NITA na hindi dapat nasisihin ng pamahalaang lokal ng Subic, ang pribadong may-ari ng lupa at ang Aita Ambala Council kaugnay po ng pansamantalang tapunan ng basura sa barangay Naugsol sa Subic, Zambales. Ayon kay NITA Executive Director Carlos Ayala, lumabas sa kanilang isinagawang site inspection na pansamantala lamang ginamit ang lugar bilang tugon sa problema sa garbage disposal noong kasagsagan ng pandemya. Sinabi ni NITA na ang lupa ay voluntaryong ipinagamit ng may-ari nito na si Jose Tenoria nang walang hininging bayada o anumang kapalit. Nagbigay rin umano ng pahintulot ang Aita Ambala Council sa pangunguna ni Tribal Chieftain Francis Santos bilang suporta sa lokal na pamahalaan. Ayon pa sa grupo, tumigil ang paggamit sa lugar bilang tapunan ng basura noong 2022 matapos na magkaroon ng alternatibong waste disposal facility ang munisipyo. Nakikipag-ugnayan na rin ang NITA sa LGU at iba pang kinaukulang ahensya upang maisagawa ang rehabilitation ng lugar sa halip na ituon ng usapin sa pagbibintangan o pagtuturuan ng mga sangkot sa naturang issue. Balitang Promdi. Sa iba pa po nating mga balita, pumanaw ng veteranong abogado, legal columnist at iconic host ng programang Kapag Nasa Katwiran, ipaglaban mo na si Attorney Jose Sison. Kinumpirma po ng kanyang anak na si Attorney Jopet Sison na binawian ng buhay ang kanyang ama sa edad na 88. Magsisimula po ngayong hapon ang burol ni Sison sa Ascension Chapel sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City, habang nakatakda naman ang kanyang libing sa Heaven's Gate 1 Memorial Park sa Antipolo City sa araw po ng Martes, July 28. Noong 1988, sumikat po si Sison sa programang Kapag May Katwiran, Ipaglaban Mo, na nagsadula po ng mga tunay na kasong na pagpasyahan ng korte para maipaliwanag sa publiko ang kanilang mga karapatang legal. Itinatag din niya ang Ipaglaban Mo Foundation na nagbigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap at naaaping mga mamamayan. Ang aming pong lubos na pakikiramay sa pamilya po ni Attorney Jose C. Sison. Pilipinas ang oras, alas 3:43. Balitang Promdi. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat do sa ating mga kababayan all over the world? Lalong-lalo na po yung mga nakatutok at gising na gising sa mga oras na ito dito sa ating programa. Yung mga nasa Facebook, yung mga nandito po sa YouTube. Dami ang iingay nila dito sa YouTube, oh. Pero masaya naman tayo at sila ay maiingay habang nakikinig. Pwede ba yun? Maingay pero nakikinig? Hindi na maingay lang sa chat. Pero sila po ay nakikinig at nakikicomment sa ating mga pinag-uusapan. Oy, muli po ha, sa ilang mga bahagi po ng ating Luzon, ingat po tayo dahil mayroon po tayong bagyo. Ang sabi po ng Pag-asa, posible po yan na lumakas hanggang sa tropical storm at posible pong umabot sa signal number 2 ang lakas ng hangin na pwede pong ibigwas nito pong bagyong Quiapo. Samantala, dito sa atin sa Metro Manila, tuloy naman po ang paghahanda para sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na gaganapin sa Lunes. Ang
Ang sabi, malapit na at ready na ang Pangulo. Pina-finalize na lang yung kanyang speech na siya mismo daw po ang sumusulat at gumagawa. Ayun ang sabi. Habang nakaredy na rin po ang ating security personnel para po sa ika-5 zona ng Pangulo. Gayon din, syempre, dito naman po sa may bahagi po ng Pasay, bagamat ngayon ay pahinga pero mainit pa rin ang issue sa bagay sa buong bansa dito sa issue po ng impeachment trial. Medyo nakapahinga lang tayo dahil 2 araw ho na walang impeachment, pero yan po ay magtutuloy ulit sa susunod na Miyerkules na, no? Kasi State of the Nation address nga sa Lunes, so walang impeachment sa Lunes. Martes, hindi ko alam kung ba't walang impeachment Bakit nga? Matinding usapan pa rin sa social media kahapon, pati po yung binabanggit ni Senador Robin Padilla pa rin dun sa pagiging one-sided ng prosecution na ang sabi nga po ay natural lang yun dahil sa impeachment court ay talagang mayroong magkatunggalit, may dapat na ipagtanggol ang bawat panig. Pero naglinaw ho ang Senador Robin Hood Padilla. Sabi niya, ang binabanggit lang niya kung bakit niya nabanggit yung pagiging one-sided ay dahil daw po doon sa issue ng sino ba yung sinasabing may kaso? Para daw hong doon sa testigo ng prosekusyon ay meron daw pong isang may nakabingbing kaso. Doon sa isa sa mga NBI yata yun na kasong perjury. Bakit daw ho ganoon ang nangyayari? Kapag yung testigo po pwedeng sumali sa impeachment court, pwedeng sumali sa impeachment court kahit may kaso. Habang yung mga senator judge, ang sabi naman ho niya, bakit sila hindi po pwedeng sumali? Dahil sila po ay may kaso, bakit ho yung mga testigo pa pwede? Sana daw ay wag one-sided ang prosecution. Kasi tinanong ho niya si si House Prosecutor, Lead Prosecutor Jervy Luistro tungkol doon. Yun ang sinasabi niya. At ang sabi pa po niya ay sa mas malawak na meaning ang sinasabi niya pong pagiging one-sided. Pero lilinawin lang ho natin magkaiba naman po kasi ang pamantayan ng testigo at pagiging senator judge o hukom. Ayan tinagalog ko na. Testigo witness, hukom. Yung mga senador ay sila po'y sumampa upang maging hukom. Kaya nga po ang tawag sa kanila ay mga senator judge. Kapag testigo, maaari pong sino man ay personal po na may personal po na kaalaman sa mga pangyayari ay pwede pong magbigay ng kanilang mga detalye, i-share ang kanilang detalye kahit po sila ay may nakabinbin na mga kaso o kaya naman po ay nahatulan sa isang krimen, pwede po silang tumestigo. Kasi po, ang mga ebidensya po at ang kanilang mga detalye at impormasyon na ilalahad ay pwede rin po. At saka yung kanilang kredibilidad ay pwede naman na questionin pa rin ng kabilang panig. Halimbawa, ang may testigo sa kanila, ang may hawak po sa kanila ay prosekusyon, ang magki-question sa kanilang kredibilidad ay ang depensa. Habang kapag depensa naman po ang may testigo, kahit po may kaso, po pwede naman po silang questionin ang kanilang kredibilidad ng nasa prosekusyon. Pero sa pagiging hukom po, dapat po ay ganap na walang kinikilingan ang isang hukom. Dapat po sila ay may mataas na integridad. Bakit kanyo? Dahil sila po ang magpapasya sa kaso. Kaya dapat po ay mas mataas po ang pamantayan sa kanilang karakter at asal. Kung ang isang tao po ay may kaso, maaari pong maapektuhan ang kanyang integridad sa pagiging patas at maaari po itong maging hadlang sa kanyang paghirang o magiging desisyon
sa kaso po, kasi sila po ang dapat na babalanse. Iyon lang naman po ay puntong mula sa akin. Sa aking pagkakaunawa ho, ha? Good morning muna kay Bentong, kaya ang prosecution ay para mag-prosecute ang nasasakdal o may mga katiwalian. Sholo Abad, good morning. Milo Morteso, good morning at binabati ko ang asawa ko. Happy birthday kay Mila Mortezo. Ito kahapon nabasa ko na yun. So, medyo na-guilty pa nga akong hindi ko nabasa si Milo Mortezo. Ayan, kay Mila, happy birthday sa'yo. Efren Lorenzo, Ma'am Kisas, happy weekend. Hindi po kasama ang Bulacan. Pero asahan nyo po yung mga localized thunderstorm kasi kahit dito sa Metro Manila nagkaroon po ng localized thunderstorm. Ang lakas po ng ulan kagabi at mayroong mga binahang lugar, ha? Good morning po kay Cors Navarro Galindez. Binabati rin po natin si Evan lang. Uy, lumabas yung mga nagpapabati na hindi ko nababati. Kasi sasabihin na naman nila, hindi na naman kami nabati. June Oliveros, good morning mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Binabati rin po natin si Arnel Perez ng Ibaan, Batangas. Jocelyn Palabrica, sabi niya sinasayang lang ang pera ng taong bayan. Sa hearing, dapat ibigay na lang yan sa aming mga mahihirap. Ganun. Pero marami din po ang isyong pera din po kasi ang pinag-uusapan doon sa impeachment. Bahagi po yan, ha? Na nasayang, na dapat daw po'y papanagutin. Good morning. Ang pagbati pa rin natin, Hernan Convocar. Sabi nila one-sided ka daw, one-sided sa pagbasa ng mga greetings. Hindi naman, lahat naman kayo, pati Facebook binabasa ko ang mga greetings, hindi lang sa YouTube. Kita mo nga, nabasa kita ngayon, Hernan Convocar. Good morning sa'yo. Oyo Pedrosa, good morning. Mauro Jun Aspeliaga. Binabati rin po natin si Rinyon Terenial Jonathan. Kay Max ng Capiz, good morning. Marami bang guest today? Kay Miss Becky Tisuka, isang magandang umaga. Kay Bernilio, Ricky Tabada, Leo Havares, Max Alvarez naman. O si Max Alvarez, ikaw ba Max Alvarez? Ang nagme-message na si Ang. Napalitan mo na yung pangalan mo, very good. Salvacion Escobar, good morning. Randy Martin. Binabati rin po natin Florante Solomon ng Sultan Kudarat. At shout out sa pinsan ko na nagpapabati ba o nagpapabata? Angelito Garcia alias Pogi, good morning sa'yo mula kay Randy Martin. Rodrigo Corpus, Bobby San Juan. Ayan, si Virgilio Sakdalan, lagi pa rin nakikinig sa atin. Maraming salamat. Tessie Pendona, Jerry Palomer Tarala, Maridel Macaya Furukawa, kay Evelyn Lingatog Tined, Allen Sagala, at kay Angelo Redaha. Helen Manimtim, isang magandang umaga mula sa Bawan, Batangas. Kay Dario Bayawa. Uy, Isabel Lopez, good morning. Rinyon Terenal Jonathan mula sa Lukban, Quezon. Binabati rin po natin ang mga Filipino dyan sa Germany. At kay Revelito Magallones Nieves Alba Esplana, good morning. Kay Jerry Fajardo Barbosa, Dialysis Warrior, good morning po sa mga nagdialysis at magpalakas po kayo. Gerson Martinez, good morning po sa inyo. Binabati rin po natin ng isang magandang umaga, Clyde Soriaga. Good morning sa pamilya Pascua ng San Jose del Monte, Salileng, Folly and Baga family. Ayan, sana po may hindi ako nakalimutang batiin. Good morning, happy birthday naman kay Maxine Megumi Fernandez from Lolo Juan Villanueva ng Bayanan, Muntinlupa City.
Gaven, good morning. Ang pagbati po ay galing sa kay Alab Avila ng Hondagua Lopez, Quezon. Feli Babes, good morning mula sa Vancouver, Canada. At do sa mga hindi ko po nabati, nako, babawi ulit ako sa inyo. Pero marami-rami na tayo nababati today. Wala si Ilocos, nakakamiss si Ilocos Hindi na siya live Basta sinabi ko maraming salamat at nandito ka pa. Anyway, tayo po magpapaalam na. Pahabol kay Rick Anthony Provida. Rick Anthony Provida, good morning mula sa Davao. Kaya't kay Popstan, good morning. At sa lahat po ng mga hindi ko nabati, naku, maraming salamat po. At muli po sumasa inyo ang Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Muli Pilipinas, ang oras natin 4 na minuto bago mag alas 4. Good morning, happy Friday and happy weekend. Di pa rin ako natatako. Pag ikaw asama ko. Number 1. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayong ikaw